Ayun nga, diskarte rito. Ngayong ganitong panahon na matumal. Sabi niya, 3 oras na raw siya. Nag-aabang ng booking. Wala man lang daw tumutunog kahit isa. Pag wala talaga, uwi na ako. Baling wala na akong kitain. Ganun din, masasayang yung oras mo. Bandang uli, wala ka rin makukuha. Good day mga pards! Today is another booking day na naman tayo. January 23 ngayon, 2026, Friday. Time check tayo, 10:08 AM. First booking namin from Gulod going to San Roque sa halagang 587. Ang layo ng pick-up location ay 1.1 kilometer. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pick-up location. Pick-up tayo mga pards, first booking. Ma'am, ano po? Home Mall PH. Papuntang San Roque po, pick-up. Ano po ito po? Sandali lang. Sa exterior furniture po. Ay, sa kabila, ma'am. Doon ko pupuntahan. Sige, punta ka sa kabila doon. Alam ko naman sa kabila, ma'am. Nakapag ano na rin ako doon eh. Ay! Pero kasi dito yung in-address eh. Sama ka na lang, sir? Sama na kayo. Buksan mo tayo. Sasabay sila dun sa pick-up. Sa kabila, ang pick-up. Okay, pick-up tayo mga pards. Dito na kami sa may kabila. Iba yung nilagay sa map eh. Pero malapit lang naman. 100 meters lang din yung layo. Kabilang kanto lang. First booking natin mga pards, priority to. Priority booking to. Kaya diretso muna to. Wala na tayong sabay sa priority. Pagka unang booking kinuha mo, priority. Wala nang double booking. Nung December lang yun, pinayagan tayo mag double booking ng priority. Angat ba tayo? Sumasabit lagi yung karton mo eh. Dalawa lang yan, sir? Dalawa lang. Dalawa lang? Oo, dalawa lang pala tayo. Kala ko 20 eh. 20. Dalawa lang pala. Magalang lang yung nagsabi sa'yo. Diba? Dalawa po. Kaya alam mo 20. Picture. Opya. Okay. Okay, first booking na pick up na namin. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 13 kilometer. Alright, let's go. Ops, putulin ko muna yung video mga pards. Kasi meron na tayong official Pards Cleto TV sticker. Sa mga kalala mo vlogger ko dyan, moto vlogger, travel vlogger, ganyan, pwede kayong magpagawa ng solid sticker na kagaya nito. Hanapin nyo lang sa Facebook ang Second Floor Studio mga pards. Andyan na yung Facebook nila. Mag-direct message lang kayo kila sir para sa mabilis na transaction. Paki-follow na rin mga pards. Pagkatapos, meron din silang Shopee mga pards. Nandiyan na sa may description sa baba yung link nila para makadirect kayo sa may Shopee nila. At pwede kayong umorder ng kagayang ganitong sticker. Kaya balik ulit tayo sa video mga pards. May nagtanong sa atin mga pards kanina, ano daw bang magandang load para sa pagbiyahe kay Lalamove? Ako mga pards, ang SIM card ko ay Smart. Ang lagi kong pinapaload yung Power All 99 FB. Yung Power All 99 na yon, meron na siyang kasamang 10 gig of data. Mag-YouTube ka, kung ano mang apps gagamitin mo, 10 gig na siya. Tapos, may only text, only call, tsaka only FB mga parts. For 1 week yon, isang linggo. Kaya, mura na rin, 99 pesos lang. Isang linggong only na lahat mga parts. Kaya, kayang-kaya yon sa buong isang linggo, yung data na yon para sa pagbiyahe rito kay Lalamove. Ayun yung pinapaload ko mga parts. Kahapon mga parts, ang ganda ng biyahe namin, naka-8 booking kami. Kahit na medyo parang mahina sa tingin ko. Pero basta Webes tsaka Friday talaga sa ano namin dito, experience namin, yun ang pinakamalakas na araw sa buong linggo. Base sa experience namin yung mga pards kaya kinukwento ko lang sa inyo para alam nyo rin na tuwing Webes tsaka Biyernes, para sa amin malakas yung araw na yun. Kahit na alas 10 na kami kahapon, nakakuha ng first booking namin kasi matumal dito sa lugar namin eh. Ngayon din, alas 10 na rin kami nakakuha ng first booking namin. 9:30 kami lumabas ng bahay, nagsimulang maghanap, inabot kami ng kalahating oras kasi medyo matumal na itong lugar namin. May mga lumalabas kaso malalayo yung mga pick-up kaya nag-abang pa kami ng kalahating oras bago kami nakakuha ng first booking na malapit sa amin. Tamo, 1 kilometer lang, di ba? Tignan natin mga pards kung kikita kami ng maganda ngayong Friday. Tsatsagain lang namin ngayon. Kumbaga hintay-hintay lang ng booking kahit ngayon sa lugar namin nga mahina nga. Baka sa ibang lugar, medyo malakas na siya. May nabasa na naman ako sa Facebook page ng mga Lalamove driver. Sabi niya, 3 oras na raw siya nag-aabang ng booking, wala man lang daw tumutunog kahit isa. Tapos may nagtanong doon, asan ka ba? Nasa Rizal daw siya, province ng Rizal. Kasi mga pards, ang diskarte kasi dito, huwag kayong pupunta sa lugar ng mga banda probinsya na ganyan. Talagang bihirang-bihira tumunog dyan. Swertihan na lang kung makakuha ka ngayon kasi matumal, umaanda rin gulong natin. Wala bang lakyan tay?
Wala. Ayos natin. Umaandar mag-isa eh. Ayun na mga pards. Doon na lang daw sa likod si tatay. Hawakan niya na lang. Umaandar eh. Wala kasing lock yung gulong ng upuan na yan. Ewan ko ba't ganun. Kadalasan naman may mga lock yung mga gulong. Ito wala eh. Yung nakuha namin. Ayun na nga mga pards. Balik tayo sa pinag-usapan natin. Ayun nga, diskarte rito. Ngayong ganitong panahon na matumal, huwag kayo pupunta sa lugar na mga probinsya. Tsaka tatandaan nyo yung lugar na mga matutumal pagka napupunta kayo. Kumbaga, ikot-ikot lang kayo sa sa Metro Manila lang muna ngayon. Lalo na kung newbie ka. Kasi mahirapan ka lalo. Kasi mga newbie ganun, napapadpad sa probinsya. Tapos magreklamo, ang hirap kumuha ng booking. Hindi niya alam yung pinuntahan yung lugar. Matumal talaga. Kaya ang diskarte mo, huwag ka muna lumayo sa mga ganun. Meron din sa Metro Manila na matumal ng lugar. Tatandaan nyo na lang kung saan yung matumal na yun. Ngayon, umalis kayo. Umalis kayo sa lugar na yun. Pagka matumal, lumipat kayo ng lugar na alam nyo na malakas. Tatandaan nyo rin yung lugar na mga malalakas mga parts. Doon kayo pumunta. Doon kayo mag-abang. Para hindi kayo masisero sa booking. Kaya ganun yung diskarte mga parts. Pag nag-aabang kayo ng booking. Ganun ako eh. Pagka alam ko yung lugar na wala talaga, hirap kumuha. Umaalis ako. Tapos malapit kunwari ako sa Manila. Bababa na ako doon. Kunwari mga 5 or 8 kilometro lang. Kahit mag-abono na tayo sa diesel mga parts. Hindi naman kakain ng malaking diesel yun. Pagka mga 8 kilometro lang. Bumaba kayo doon para makadiskarte kayo ng maganda-gandang booking. Ganun ang diskarte. Huwag kayo manghihinayang sa maliit na diesel na kukonsumuhin natin sa pagpunta ron. Kung mabilis ka naman makakuha ng booking mga parts. Or makapag-double booking ka, di ba? Ganun ang diskarte yan. Kasi kung mag-i-stay ka doon, alam mo nang matumal, abutin ka ng 1 oras, masasayang yung oras natin doon kaabang. Tapos bandang huli, wala kang makukuha kasi mauunahan ka rin ng iba. Hindi lang naman ikaw yung lalamog driver na nag-aabang doon. Siyempre, swerte yan lang kung kanino ibibigay yun, di ba? Kaya huwag kayong manghinayang umalis sa isang lugar pagka matumal na. Ganun ako eh. Lalo pag napuprobinsya ako, inuwihan ko na lang. Kaysa mauubos yung oras ko nung kakaabang mga pad. Di bali na umuwi na lang ako. Ganun din, wala akong mangyayari. Abang ka na matagal, tapos di ka rin makakakuha. Wala rin. Sayang lang yung panahon mo doon, tsaka oras mo doon. Di ba, pagka napupunta akong Pampanga, pag wala talaga, uwi na ako. Bali wala na akong kitain. Ganun din, masasayang yung oras mo. Bandang uli, wala ka rin makukuha. Wala ka pa rin kinita. Nasayang pa yung oras mo. Diskarte muna ngayon pagka matumal, malapitan lang muna. Okay mga pards, 10:34 AM na. Yung first booking natin, deliver natin sa may Cubao, sa may Pitwason mga pards. Nandito na kami ngayon sa may Carino Highway, Novaliches. Always traffic, pero tumatakbo naman paunti-unti. Siguro mga 1 oras, makakalabas na kami dito. Carino Highway talaga, oh. Laging ganito, araw-araw. Nasa may drop-off na kami mga pards. Ayaw sumagot yung contact person natin dito sa may drop-off location. Tanong ko sa may condominium. Condo yung pagdideliveran natin mga pards eh. Sir, pwede magtanong sir? Sir, dito ba yung Prince John condominium? Nandiyan kaya si Miss Roma, nagde-deliver ng ano eh, yung computer chair. Natawagan ko kasi ring na ring, sumasagot baka may ginagawa. Pipicturean lang sir, saglit na lang. Salis na ako. Bayad naman na to eh. Okay, thank you po ma'am. 11:45 mga pards, tapos na namin yung delivery first booking namin. Bali, pupunta muna kami sa may suki namin, bilihan ng ulam. Nasa may Pitwason tayo ngayon. Yung bago dumating ng end Domingo, may binibili na kaming ulam doon. Yung nahulog yung susi ni tatay nakaraan, na binalikan namin. Kami, malapit na kami doon. Bibili muna kami ng ulam mga pards, bago kami kumuha ng booking. Or kakain muna kami, nagkatanghalian na eh. Wala pa rin naman booking na lumalabas na pwedeng makuha. 4 na booking lang yun nandito. Okay mga pards, food trip muna tayo. Saktong alas 12 oh. Ito yung order ni tatay. Crispy sisig. Tapos meatballs. Tapos libreng sabaw. Sinigang yung sabaw nila mga pards. Hindi nor cubes. Pagkatapos namin mananghalian mga pards, nakakuha na kami ng pang second booking namin. Time check tayo. 12:10 PM. Yung second booking namin from Pinagkaisahan going to Bacoor sa halagang 1,240. Priority booking ulit na naman mga pards. Ang layo ng pickup location namin ay 1.3 kilometer lang. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pick-up location. Pick-up tayo mga pards, second booking. Ay mga pards, pick-up natin. Kasya ba? Pag ganun. Kaya pick-up natin mga pards. Picturean natin. Vlog ako sir para Sama ako sir na. Hindi sir. Dagdag ano sir? Diskarte. Ay, tangimpi ako. Okay, na-pick up na natin yung second booking natin. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 38 km. Alright, let's go. 12:37 mga parts, nasa may EDSA kami. Corner Pitwason na tayo. Yung pagdideliveran natin sa may Daang Hari mga parts. Kaya mag-expressway kami. SLEX mga parts. 1:08 PM mga parts. Nandito na kami sa may South Luzon Expressway. Caslin lang tayo. Walang laman yung ano namin, RFID. Astro lang din pala.
Wala na palang ticket. Alam na nila kung saan tayo nanggaling eh, no? No, ganun na ata ngayon. Alam na nila kung saan tayo nanggagaling. Nade-detect na ata nila. Pagkatapos ng South Super Highway, mga pards, MCX naman tayo. Papuntang Villar City. Sa may Daang Hari. Time check tayo. 1:24 PM. Bale, 16 minutes lang. SLEX to MCX. Ayan, natin yung napakalaking pangalan ni Manny Villar. Villar City. Ito na nagsimula yung Villar City. Papasok ng MCX tsaka Daang Hari. Exit na tayo ng toll gate, mga pards. Ano lang tayo? Cash lane. Sa dulong kanan ng cash lane dito. 1:41 PM, mga pards. Ito na tayo sa may Bacoor, Daang Hari, mga pards. Babalang natin tong mga items nila, sir. Mga pards, minababaan nila, sir. Picturean natin, mga pards. Yan, okay. Saktong alas 2, mga parts. May nakuha kaming booking. Bacoor going to Valenzuela sa halagang 1,042. Kaso walang address yung pick-up. Bali, ano lang nakalagay, Bacoor lang. Ngayon, kinokontak ko yung mga number na nandito. Wala sumasagot, ring lang ng ring. Tapos yung isa, namamatay na lang bigla. Ang layo niya kasi 5 kilometer sa may pick-up. Puntaan na rin namin kahit walang address o ano. Baka tama naman yung pin location niya. Subukan na rin namin. 800 kg to, mga parts eh. Tatanong ko nga sana kung ano pipick-upin. Pero nag-chat naman yung yung nag-book sa akin, sabi niya, siya raw drop-off, siya rin daw nag-book. Nagbigay ng number, yun lang daw kontakin. Kaso hindi ko makontak kung anong pipick-upin, pati yung nag-book Hindi na rin sumasagot. Kaya subukan namin puntahan, mga parts. Alamin din namin. Baka makita namin din Nakontak na namin yung pick-up, mga parts. Kaso masikip. Masikip yung looban. Nasa looban sila. Kaya patras tayong pawasok sa kanto. So si tatay sa likod, taga-guide ko. Mayroon pumasok na walang guide Sabi yung pipick-upin daw namin ay pang-ilalim daw ng sasakyan. Hindi ko alam kung anong pang-ilalim yun, kung molye o ano. May buhangin. Yun lang. Saan pa kaya sila? Malayo pa kaya? Ay. May buhangin. Buhangin dito. Diyan lang. Tignan ko lang kung kaya silang dulo. Tingnan ko saan dulo. Baka mali yung pinasukan natin Okay, mga parts, kasi pick up na tayo. Ayun, mga parts, nakain nga sa motor. Diyan tayo hindi makadaan sa buhangin Doon dapat sa dulo yung pick up natin Kaya kinarga na lang nila sa may tricycle. Yung pick up natin, mga parts, pang ilalim ng sasakyan. Pang ilalim. Mabigat. Ito, mga parts, differential. Dalawang piraso. Shoutout kila sir Mga boss, kung kailangan nyo ng mga pyesa dito sa amin sa Talks to Parts Out, dito sa Soldiers 4, Molino 6, Bacoor, Cavite, mga boss. Salamat, mga bossing. Okay, mga parts, na-pick up na namin yung third booking namin. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 48 km. Alright, let's go! May nag-post na naman, mga parts, sa may Lala Move group page ng Facebook. Sabi niya, kung tayo ay makakabuo ng kahit 5 membro, then mag-hire tayo ng IT. Makakagawa tayo ng sarili nating delivery apps. Yung commission na 10% ang ipangsasahod sa mga IT. Ano sa palagay nyo, mga paps? Ayos yung naisip mo, parts, kasi hindi hassle. Kumbaga, sarili nating delivery apps. Tsaka mababa yung commission, 10% lang para ibigay sa IT. Yung nagpapatakbo ng apps. Madali lang sa IT yun kasi yun naman talaga ang pinag-aralan nila Yung gumawa ng mga apps na mga ganyan Magiging problema dyan, mga parts, hindi ganun kadali magpasok ng delivery apps sa government. Kailangan kasi legal, legit ka. Kasi kung hindi legal yan, yung mga driver, yung mga rider, huhulihin din ng gobyerno yan. Tapos yung IT, pupunta na NBA yan, hulihin niya kasi bawal nga, hindi nga tayo legal. Tsaka mahirap mag-process ng ganyan, mga parts, marami nga hanapin. Titignan ka kung capable ka ba na i-handle yung kumpanya or hingihan ka ng mga permit, mga prangkisa, ganyan. Tsaka mahal yan, mga parts. Kung yung Grab nga dati, yung sa angkas, hiningan ng 5 million para mapagpatuloy yung prangkisa nila May binabayaran yan, may tax yan. Kumbaga maraming babayaran, mahal, mga parts. Yun ang magiging problema natin kung may sarili tayong app, hindi rin kakayanin. So maganda rin iniisip mo para hindi nga hassle sa ating mga driver, mga rider. Maganda yung gusto mong mangyari. Kaso mahirap nga gawin yun. Gawa na kailangan natin ng legal sa government. Ayan, Lala Move, legal yan. Nagbabayad ng mga maraming binabayaran tax sa gobyerno Kaya tumatagal sila. Kahit ako kung ako papahawakin yun yan, magiging pinaka-presidente niyan. Hindi ko kaya i-handle yan kung paano yan. Kasi wala tayong alam sa ganyan Di ba yung mga marurunong yan, yung mga professional, alam nila i-handle yan. Kung
Kung yung iba nga marurunong na, professional na, alam na nila i-handle eh, na-bankrupt pa rin eh. Gaya nung yung mga burso, yung Mr. Speedy, yan, Transportify. Kada sa Transportify, pan-delivery, lang talaga truck. Tapos ganito, yung mga L300, wala silang delivery rider. Pero kita nyo, di ba, mahina na rin sila ngayon. Kaya mahirap i-handle yung mga parts. Paano mo palalakasin yan na hindi ka rin malulugi kung mag-handle ka ng ganyan. Gaya ng WeMove ngayon, yung bago, di ba? Kita mo, hindi pa siya malakas. Medyo matagal-tagal na rin yun. Kaya mahirap talaga yan eh. Simulan yung ganyan mga negosyo na gusto natin gawin. Dito kami dumaan mga parts sa may Makapagal Boulevard. So, ang problema, yung cellphone ko, bigyan na wala ng signal mga parts. Naka-off ko. Tapos hindi ma-detect yung SIM card ko. Naka-map ako. Hindi ko pwede i-reboot tong cellphone ko. Pagka ni-reboot ko, mawawala yung map ko. Eh kung walang signal, hindi ko na mabubuksan yung apps ng Lalamove. Tsaka itong map natin, Google Map. Hindi natin matitrace yung pupuntahan natin. Hindi ko pa naman alam. Kaya bumukas yung Lalamove apps ko eh. Kasi nandun nga siya sa parting hanapan ng booking. Kaya may hintayin natin. Kung baba yun, bumalik. Tumunog na oh. Kanina nawala. Hindi, kanina pa sa may Bacoor. Bago tayo pumasok ng Cavitex, nawala na ng signal. Sabi ko pa nga, walang booking ah. Yung pala, wala na tayong signal. Wala ng signal natin. Wala na yung data. Tapos bandang huli, wala na talagang bar. Signal, naka-X na yung signal ko. Ngayon ang bumalik, kala ko nagloko na naman yung SIM card ko. 4:11 ng hapon mga parts. Dito kami dumaan sa may Roas Boulevard kasi deliver natin sa may Valenzuela. Daming truck ngayon dito, sabay-sabay. Para tayong dumadaan sa butas ng mga truck. Hindi butas ng karayom kasi nalaki nga ito mga to. Puro dambuhala yung katabi natin. Kakasabayan natin dito. 4:40 ng hapon mga parts. Nasa may road 10 na kami. Doon kanina sa may bandang pier, doon ang traffic. Nakalusot na kami. 4:56 ng hapon mga parts. So may dadaan sa may Smart Connect, patagos ng Karuhatan, Valenzuela. Doon tayo mag-exit kasi matraffic sa monumento para mapabilis yung deliver natin. Pabayaran na lang natin sa may drop-off location yung mga dinaanan nating toll gate o toll fee. Yung Cavitex tsaka ito. Sa may Cavitex, binayaran namin 39 eh. Kaya mga parts, baba tayo dito oh. Karuhatan. Exit tayo ng Karuhatan. Exit. Lapit lang naman yung Karuhatan. Oh, nasa monumento ka pa hanggang ngayon. So, nag-monumento tayo. 85 pala mga parts. Yung exit dyan sa may Karuhatan. Pagka umakyat ka ng sa may Pierport ng Smart Connect. Dati mura lang. Then, tumaas na pala. Taasa na pala yung mga toll gate ngayon. Oh, dun, di ba 35, naging 39 na sa may Cavitex. Tumaas ng 4. Saktong alas 5 mga pards. Andito na kami sa may MacArthur Highway. Malapit lang pala sa MacArthur Highway yung drop-off location namin. Ito, parting na to. Valenzuela na kasi ito eh. Drop-off time mga pards. Third booking. 5:90 ng hapon. Yung binababa na nila yung pangilalim ng sasakyan. Okay, picture. Sobrang traffic na mga parts, last hour kanina, kaya umuwi na lang kami ng tatay ng bahay, hindi na kami kumuha pa ng booking. Ito yung kinita namin, naka 2,344 kami sa tatlong booking. Pagkatapos nakakuha kami ng 200 na tip, pag dinagdag natin dito magiging 2,500. Pagkatapos bawasan na lang natin ng 900 na diesel at 200 na pangkain, bali 1,100 yon. 2,500 minus 1,100 equals 1,400. Ayun mga parts, na 1,400 kami na malinis. Labas na rin yung pangkain, pan-diesel, saka yung commission nila Lalamove.